Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Champion na milyonaryo pa! Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Bara Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa.
1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni NBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray si Mayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinakaimportanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine. Good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Massive entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. TNVS. Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hotdog. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan.
namamalahayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayo lahat using various laws. Through education, kaya-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RH2. Naray Simayan At Kisses Hubson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Congressman Henry Huminal nga allegedly owned a construction company, HSO Construction Corporation, its name, and has several construction projects in Misamis Occidental. Congressman Alisa Shiena Pitan, 4th District, Isabela, allegedly owns a construction company that has several construction projects in Isabela. Congressman Paul Dasa, 1st District of Northern Samar, allegedly determines all the winning bidders in his legislative district, receives 20 to 25% kickback from contractor. Congressman Angelina Helen Tan, maraming proyekto anomalous national road project in Quezon Province. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Sigaw natin noong kampanya, kung walang korap, walang mahirap. Hindi lamang ito pang slogan o pang poster. Ito ang mga prinsipyong tinatayuan at nagsisilbing batayan ng ating administrasyon. Mga binanggit din pala si Digong noon na mga involved sa corruption. Ano? Mamasko na lang tayo. Parang ano lang kaya, no? Sa time niya pala, mayroon din pala siyang mga pinangalanan at maraming opisyal ng gobyerno. Oo, mga congressman, di ba? Eh, ano nangyari? Dong. Ba't nagkalimutan yata? Ha? Ayan, grumabi naman nung panahon ng Marcos administration. Ibig sabihin, Lakay, yung mga, matagal nang nag-i-exist yung problema. Tuloy-tuloy. Yes. Ayan. At pala, ng palala. Ayan. Kailan kaya nagsimula, Lakay? Siguro noon pa yan. Actually, noon pa, pero pakunti-kunti lang. Mga 5%, 10% tapos lang nung yata. nagtagal na, Lakay, abay, kumapal na yung mukha ng Todoy, no? Daang milyon na. Ayan. Ngayon, bilyones na. Sabi Lakay, hindi naman nasisilip eh. Ay, naku buhay. Habang tumatagal paibaba ang administrasyon, palaki ng palaki ang ninanakaw sa kaban ng bayan. Ay, buhay. Anong sabi mo, Dong? May sabi ni dating Pangulo, ay, buhay. Anong sabi mo, Dong? Gusto ko nang umiyak sa harap ninyo, pero naubos na ang luha ko. Talaga? Ay, buhay. Ang dami mo pala na itatago dyan, Lakay. Ayan, marami pa. Ayan.
Pero good morning muna, Good morning Lakay. muna, pero baka mag-good morning, ha? Aha. Etong gusto ko pang collection dito. Ano yan? Ayan. Kaya pala hindi ka kumikibo, Ang ingay-ingay to, naghanap ako ng mga files ko rito eh. Eto maganda. I want to call Jesus Christ to Bethlehem. Better have that line cleared. O, di ba? Classic talaga yung linyahan na yun, Lakay. Buwate ka muna, Sister El. Good morning muna, Good Lakay. morning. At good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Isang magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga nanonood online, nakikinig on air. Sana ay okay lang po kayo at sana ay nakapag-brainstorming na po kayo dun sa mga nangyari sa hiri ay sa trial kahapon. Kasi Lakay trending yung mga yung Alin? alam mo naman yung mga pro and anti, yung mga ganun, pro Duterte, anti Duterte, ganun. Sabi daw parang napaya yata si Matibag kay yung Kanina? can you please enlighten me, sir? Yung parang article yung sa Lakay. May tinanong sa kanya si Attorney Binluan, 'di ba? Yung tungkol sa witness, ang tawag doon, hearsay, ayan. Basta parang may tinanong chat na isang article. Tapos ang sagot sa kanya ni Attorney Matibag, can you please enlighten me, sir? Ginanon niya. So parang, hindi ko yata masyadong napansin. yun nga lang maraming Pero ang napansin ko lang, parang ginagaya mo si Yusek Clara de la Puente. de la Puente, Hindi naman, Lakay. Matagal ko na kasi hindi nasuot to at sinuot ko lang ulit. Parang binili mo sa kultura yan. Mahal masyado doon, Lakay. Sa Lunes pa ang sauna, nagsusuot ka na ng ganyan. Dapat sa Lunes pa pang sauna yan. Dry run. Ganun ba? Ano lang, Lakay, pa-practice lang ako. Tsaka, Lakay, sa Wednesday pala ang impeachment natin. Alas 10 na ang impeachment trial, Wednesday, next week? Yes! Akala mo Lunes? Sa Lunes, Lakay, kasi SONA. O nga pala, SONA. So, tapos may kontra-SONA sa Martes, 21. Sa Martes, yes. And then sa 29, 29. Yun na yung impeachment trial ay alas 10 na po ng umaga. So, walang impeachment sa Lunes at Martes? Yan ang di ko sure. Wala ba? Wala ba tayong impeachment? Wala nga, Lakay. Ganun. So, Miyerkules na ulit. So, pahinga tayo ng Monday, Tuesday. Hindi pala tayo pahinga. Kasi SONA. Special coverage pa rin. Ang binabalita ng 2x2 kanina, ang sa SONA ng Presidente sa Lunes, 27, may rally din ang mga kapatiran sa Iglesia ni Cristo. Para mag-anniversary din kasi yata anniversary, sila, Lakay. Yes. So, parang nagkataon lang. Ganun ba? Wala bang kinalaman sa yan? Yung mga naunang rally, 100,000 daw ina-expect na lalo na ngayon, anniversary, Lakay. Medyo marami-rami. 100 ba? Ewan ko kung ilan ba. Si Jackie nakakaalam yan Jackie, centennial anniversary ba ang INC sa? 112. 112. Tagal 112 years. 112 na pala ang INC. Tagal na pala. Tagal na, Lakay. Ayan. Pero ano man ang mangyari, mahuyang mga ateng, dito sa amin sa DZRH, tuloy-tuloy ang pamimigay namin ng aguinaldo. Ilang days before Christmas. Lakay, ang araw bago ang Pasko, 155 days. Sabi mo kahapon, 159. Hindi, 156 kahapon. 155 days, 14 hours bago magpasko. Seconds, minutes. 59 minutes and 16 seconds. So, hinahamon mo ko. Nakalatag na yung ko dito, calendar Christmas clock ko. Nakagagal ka dyan. Pero ano nga ba ang word of the day, Billy Boy? Ano ba ang word of the day natin ngayon? Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day? Para manalo ka ng DZRH Mini Component, eto na! At eto na ang ating word of the day. Ito, Lakay, kahapon nabasa ko to sa kanyang ex, sa post niya sa ex. Pero ito muna ang ating, yung dating Twitter. Yes. Oo nga pala, nakakalito. Yung ex, dating Twitter. Yes, Lakay. Tapos yung Meta, dating FB. Meta is the company ni Facebook. Yung Meta, company ni Facebook.
Yung X sa dating Twitter. Yes, Ayan. oo. Eh yung Viber. Ayan. Iba, Viber, ay iba naman yung lakay. Wala. Porket Viber lang ang ano mo. Saka Messenger. Ayan. Messenger, nakakonect siya kay Saan? Facebook. Yung meron pa isa. WhatsApp pa. Ayan. WhatsApp, iba din yun lakay. More ganun nang ba? gumagamit yata ng WhatsApp parang mga Chinese Ganun ba? Delikado. Para ito na lang. Sige, word Ito of na the lang day. ang ating word of the day ay bopol. Colloquial Tagalog siya or slang word. Ganun Sa ba yan? English yan lakay. Parang dull-minded. Bopol. Pero hindi parang parang ganun. Ayan. So in taga In Ilocano. Bisaya, in Ilocano. In Ilocano ang bopol. Ayan. Tanga. Ano? Sa amin lakay sa Bicol. Bicol sa area ng Albay sa amin. Bopol sa amin nakapsot. Ayan, nakapoy. Ayan. Sa amin naman kapatal. Sige. Ano bang kapatal mo parang gano'n. ano bang context niyan? Ang konteksto niyan lakay, nabasa ko rin to kahapon sa X. Sabi ni Senator Lacson. Ba't puro X? Wala bang Y? XYZ? Kasi post niya sa X yan lakay. Sa X niya yan sinabi. Sabi niya. Di ba sinasabi XY chromosomes? Mga ganyan. Pwede ding algebra. Ayan. If if y is equals 2, gano'n. Ayan. Pero ito na lakay, sabi dito ni Senator Ping, kapag daw magagaling ang mga abogado ng prosecution at depensa, masarap makinig. Ang dami daw nating natututuhan. Ayan ay verbatim. Ang problema, kapag may umentra na senator judge na bopol, nakaka-BO naman. Win some, lose some. Sino mga pinaparinggan dyan, ha? Sino nga ba lakay? Kailan pa bang i-memorize siya? Pero sandali lamang, ito na ang Nino ng Bayan, nandyan sa may San Juan. Sa Barangay Salapan, San Juan City. Nasa Zamora Estrada Country. Nino ng Bayan sa ating DZRH Malakas Aguinaldo promo. Sherwin. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Tato na lakay ang ating Ninong ng Bayan. Nandiyan na ba ang Ninong ng Bayan? Sige, tawagin mo ang Ninong ng Bayan. Yes, para sa ating DZRH Malacash promo kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity na may bango ng 1,000 bulaklak. At Ninong Sherwin, sino ang ating mga winner today? Ninong? Yan lakay. Sakto. Tuloy mo lang yung bet. Ito naman si Artie talaga eh. Binuntis mo ako! Dapat pa dialogue mo yan. Binuntis mo ako, pero ibang pinakasalan mo. Ganon, ikaw na yun. Pera lang ang kailangan mo sa akin. Ay, mali, iba yun. Ninong Sherwin, sorry, nagdadrama sila kayo. Diba? Tas masarap makinig sa radyo, masarap maging magmuni-muni at alalahanin yung mga nakaraan kapag nandito ka sa mga gantong senaryo ng lumang tahanan. Ito isa lang sa mga heritage houses dito sa San Juan, lalo na sa Barangay Salapan, Lakay. Dahil napakarami pa rin dito sa San Juan yung mga lumang bahay. At itong mga bahay na to ay bahay pa ng panahon ng mga Kastila? Panahon pa ng Kastila, Lakay. Nakatayo na tong bahay na to. Wow, ang tatag. Ito'y naging saksi sa napakaraming kasaysayan sa ating lipunan. Kaninong bahay yan? Ito tinitirhan ni Kuya Rasi. Anong pangalan niyo po? Rusty Santos. Si Kuya Rusty Santos na kilala siya sa palayo niyang Tikoy. Si Kuya Tikoy ng dating nagtatrabaho dyan sa Levi's dyan sa Magallanes.
Levi's pala, ha? Ayan, Pagka nagka-Levi's ka nung araw, sikat na sikat ka na eh. Ayan. Siyempre. Oo, yung kandi mo laban ng 2 linggo. Grabe naman yun, Nakay. O maglakad mag-isa yun, ha? Di ba, kuya? Tumatayo daw ng kusa. Di ba, kuya? The more na gusgusin, madumi yung Levi's, parang maganda, di ba? Ayun. Talaga? Pagkatapos, teter mo lang ng t-shirt na crispa o kaya Hanes. Hanes, yes. Okay, tama. Marami Nakarelate niya sa Cavite. Ayan. Akala ko. Parang ang pormahan mo nun, Lakay, Tom Cruise. Oo, yun ang tinatawag na pangmalakasan. Ayan. Malakasan talaga. Ayan. Mga Hanes, binibili pa sa dauyan nung araw, yung mga PX mga hangten. Marami nga sa Cavite City dati. Meron din sa Cavite City. Yung sa Angli Point. Yung mga pinaglumaan ng mga sundalong Amerikano. Mga Navy. Mga Navy. Ayan. Yes. Okay, kuya. Okay ka, Si kuya. Kuya Tikoy. Paano Tikoy, nyo yes. Kuya Tikoy, paano nyo napanatili yung yung bahay yung panahon pa ng Makastila? Ayan. Hindi ba Actually, inaanay yan? Sa mga in-laws ko. Oo. Ang galing, no? Nakitira lang ako rito. Ganun ba? Pero Ikaw ang matagal na rin naman tagapagmana. ako dito, mga 46 years. Ang tagal na. Tagal na, kuya. Hindi pa ako Kasi pinapanganak. nakaitignan mo yung mga bintana nila. Yung unang panahon, ang bintana, di ba, alam natin, bintana lang yan. Meron pa siyang bintanilya, yung bintanang maliit sa baba ng bintana na binubuksan para kapag mainit, kapag summer, preskong pumapasok yung hangin. At dito, Lakay, itong salapan kasi, dating sapa ito. At mga bukirin sa San Juan. Yes. Grabe. Medyo moderno na kami na lang. Taray ng bahay. So inabutan mo pa, kuya, si Basilio, sina Crispin, sina Crisostomo. Ayan. Konti na lang abutin ko na. Kasi hindi umabot. Okay, kuya. Ayan, dahil napaganda ang kasaysayan mo, ayan, tanongin mo kagad sino ang paborito niya, Sherwin, at mabigyan natin ng aginaldo. Kuya Tikoy, sinong paborito mong announcer sa DZRH tuwing umaga? Siyempre si Deo Macalma. Bigyan ka agad si Kuya Tikoy. Bigyan mo na, Ninong. Ito meron kang 1,000 pieces? Yes. Maraming salamat. Ayan. Parang kalmado lang din si Kuya Tikoy, no? Alam mo pa, Kuya Tikoy, para kang si Congressman Shell Jokno, tsaka si Attorney Powa. Attorney Powa. Ayan. Makalma. Nakikinig ka, nanonood ka rin ba ng impeachment Yes, trial? Hapon, hindi ko na tinapos Di ba? Napagod na siguro. Boring na. Boring na. Boring na. Oo nga, parang boring. Hindi na exciting, Ayan. Paulit-ulit. Ayan, sinabi mo. Ayan. Para pagka hindi na nakatutok sa TBC, Kuya, bigyan mo ng transistor radio, Sherwin. Para kahit saan pumunta si Kuya Tikoy, pwede pa rin siya makinig ng impeachment trial. Ayan, Tatay Tikoy, kailangan masagot mo yung ating word of the day. Ano yung ating word of the day? Bopol. Ayan. Marami. Maraming bopol. Kasi marami. Bopol. Maraming bopol. Eto, meron ka ng Astron medium component at sa atin ng Astron, alagang maasahan. At syempre, bangong Charm Popcorn ang hatid sa inyong mga damit kapag binalawan gamit ang Charm Popcorn. Purple Eternity, 1,000 bulaklak, amoy mabango, Charm Popcorn, Purple Eternity, at syempre gagamitan ng Charm Popcorn ang pinakabago disenyo na DZRH T-shirt. Plus meron ka pang grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. Yan, Titi Koy, ano masasa kay Lakay Deo? Maraming salamat sa daming bayan. Sa inyong dalawa ni Sister L. Yung chichirya ni Kuya, nandiyan ba? Nabigyan mo? Naku, Lakay, wala yata nakuha ka dito, mayroon na tayong stocks may padala si Ninong Richard C. tsaka si Ninang Paulette C. Ayan. Ang dami mula na. sa Regal Lakay, Foods. nakapadla kaninang madaling araw. Ayan mo, bukas tatago ako na akit bahay. Ba't pinadlak yung kwarto kay ala na mga bumberong pupunta rito? Ayan. Wala nga Dapat, ewan ba? Pero, naku, Tatay Tikoy, maraming salamat. Maraming salamat din sa inyo. Ayan. Sana wala magsasawa. Ako, syempre at syempre nagpapasalamat kami sa inyo dahil kayo po ang dahilan bakit number 1 ang kauna-unahang radyo DZRH. Maraming salamat ulit.
Maraming salamat, Chel Jokno. Kaya para si Chel Jokno yung kausap ko. Dapat mabigyan to ng emperador eh. Para mabuhay-buhay. Emperador At syempre, Coffee sa mga Branding. nais manalo ng 1,000 pesos lang dumutok sa DZRH, baka na sa dating winner sa DZRH Malakash promo, kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity RH number 6, Sherwin Bata Alfaro DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Siguro pagka inawit ni Mrs. si makalma lang. Wala nang mag-aaway kasi kalmado lang lakay eh. Pero alamin natin ang latest. Ano ba ang mangyayari sa Senado mamaya, Sister El? Dahil babalik ang Edgar Hoover of the Philippines. NBI Director Melvin Matibag na hindi raw natibag. Ayan. At ito na nga lakay, ang sabina sa BIR, AMLAC at mga bangko isisilbi daw ngayong araw. Alamin natin ang detalye niyan mula kay RH28, Raymond Adpaas. Lakay Raymond. Elaine at Mayor, isisilbi na sa araw na ito ng Senate Office of the Sergeant at Arms o USAA ang mga subpila sa mga government agencies at mga bangko. Ito'y pagsunod sa kautusan ng impeachment court sa kaso ni Vice President Sara Duterte na isubpila ang mga bank at tax records ng pangalawang Pangulo at asawang si Atty. Manasseh Scarpio. Ayon kay Atty. Reginald Tongol na siyang spokesperson ng impeachment court, isisilbi ng USAA ang mga subpina sa Bureau of Internal Revenue, ang Anti-Money Laundering Council at ilang mga bangko. Sabi ni Tonggol, kahapon ay nagawa ng subpina ngunit kinapos sa oras kaya't ngayong araw lamang ito may sisilbi ng USAA. Narito si Attorney Reginald Tonggol. Ipapadala sa mga concerned na mga ahensya sa BIR tsaka AMLC tsaka doon sa mga banking institutions. Kasi medyo end of day na po, no? So baka the Sergeant at Arms wouldn't be able to serve the subpoenas already. Pero gawa na po yung subpoena. Si Attorney Reginald Tonggol ang spokesperson ng impeachment court. Sa araw nga na ito, Mayor at Elaine ay ipagpapatuloy ang cross-examination dito kay Attorney Melvin Matibag, ang Director ng National Bureau of Investigation mula sa panig ng depensa matapos silang humingi ng continuance kahapon. Bagamat tinutulan ito ng prosecution dahil ang gusto nila ay tapusin sana si Attorney Matibag kahapon para makasimula na sila sa ibang article sa araw na ito, pero pumabor ang presiding officer sa panig ng depensa kaya't next week na yung mga taga Land Bank of the Philippines, araw na yan ng Miyerkules next week na magbabago ang schedule, alas 10 na ng umaga hanggang alas 3 ng hapon ang impeachment trial. Raymond, si former director ng NBI, Judge Jimmy Santiago, ipapatawag ba sa trial? Wala sa listahan, Mayor. Wala sa listahan. Gustong-gusto pa naman yatang humarap. Willing, sabi nila kay willing siyang humarap kung ipatatawag. Marami siyang nalalaman din. Sabi sa 2x2 kanina. Siya, totoo naman dahil siya yung director nung time na nangyari itong mga pinag-uusapan dito, Mayor. Nagkataon lang na itong nagpurso ng investigation ay itong si Attorney Matibag dahil siya na yung bagong director ng National Bureau of Investigation. Ayan. So, abangan natin mamaya, ha? Ayan, last day na ni Director Melvin Matibag. Ayun, yun ang last day niya at hopefully matapos na ng ngayong araw after ng cross-examination. Kung magkakaroon man ng redirect ang prosecution, then balik sa recross, then ito yung time na magtatanong muli yung mga senator judges. Gaya ng ginawa kahapon ay ang mauuna daw doon sa listahan ay si Senator Pia Cayetano. Ayan, okay. Teka muna, last din ni Director Matibag mamaya, ha? Wala bang fireworks sa pagitan ng Director Matibag at Senator Alan Peter Cayetano? Kahapon ay pinaringgan na ni Senator Alan Peter Cayetano pero doon sa
doon lang sa sakop o saklaw ng kapangyarihan ng NBI na mag-imbestiga sa lahat ng kaso motopropyo. Sabi niya, kino-question niya ni Senador Alan Peter Cayetano kay Attorney Melvin Matibag dahil para kay Senator Cayetano ay hindi daw unlimited ang kapangyarihan ng National Bureau of Investigation dahil merong mga nakatala sa batas na nagtatag ng NBI, kaya doon lapang ang kanilang sundin. Pero yung kanilang exchanges, Mayor, in fairness, ay nakatuon lang naman doon sa pinag-uusapan na kung gaano lang saklaw ng NBI, sakop ng kapangyarihan ng NBI, ay related pa rin doon sa kaso or impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Dahil matatandaan, Mayor, na bago nagsimula yung sa hearing kahapon, ay pinaalalahanan na ni Presiding Officer Senator Chis Escudero si Attorney Matibag na dapat ay walang parinig sa kung sino man at dapat nakatutok lang sa issue na pinag-uusapan Mayor at Elaine. Kaya yung expected na exchanges of fireworks ay hindi pa nangyari kahapon. Pero malay natin. Mayor at Akala ko anong banggitin ang Congresswoman na Matibag magbabanggit na rin ng flood control project sa Taguig tsaka project sa SEA Games Oo, yun na nga yung mga pero mukhang naman nakalimit lang doon kasi sa pagtatanong din na Mayor kahapon limit doon lang ang tutok ng magkabilang panig. May warning na kasi agad lakay Tama lang naman. May proper forum para dyan. Yes, tama. Parang kay issue kay Robin. Ayan, para hindi gulo-gulo. Impeachment lang. Wag kung ano sinisingit. Huwag galuan kung ano-ano. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. Mula sa Senado na ngayon yung day 9 ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte na next week ay magbabago na ang schedule. Ito si RH28, Raymond Adpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Adpaas. Ang dating Pangulong Digong Kaya nasusubaybayan ng impeachment trial laban sa kanyang anak na si VP Sara Duterte Carpio. Anong masasabi mo, Dong? Gusto ko nang umiyak sa harap ninyo pero naubos na ang luha ko. Ay, buhay. Daming bayan. Hirap nga naman yan. Pero pananatili sa abroad. Oo nga pala, nasa abroad pala ang VP Sara. Lakay, kinonfirm ka hapon ng palasyo na nabigyan pala siya ng travel permit. Pananatili sa abroad ni Vice President Sara Duterte, walang effect sa impeachment trial. Kakausapin tayo yung mga OFW sa Middle East. Aris number 12, Manang Milky Regunal. Please kami, Milky. Lakay at Sister L, safe travels, happy trip, at sana bumalik siya agad. Happy trip. Gusto kayo mga ganun. Travels. Alaskador kayo talaga, ha? Ayan. Sagot ito ni House Prosecution Spokesperson Zia Alonto Adyong dahil sa kasagsagan ng impeachment trial, nasa abroad ang Vice Presidente. Si Vice President Sara Duterte ay nasa abroad mula July 16 hanggang July 31 kung saan bibisitahin nito ang Qatar, United Kingdom at the Netherlands. Ayon kay Adjong, hindi kawalan kahit wala sa bansa si VP Sara sa harap ng pagsisimula ng impeachment trial. Sabi ni Adjong, kahit narito siya sa Pilipinas, wala naman siyang balak humarap ang Vice Presidente sa impeachment trial gaya ng hindi pagsipot sa imbitasyon ng House Justice Committee at sa sariling budget hearing ng kanyang tanggapan na Office of the Vice President. Narito si House Trial Spokesperson Zia Alonto Adjong. Kung ang presentasyon lang naman ng artikulo, hindi naman makaka-apekto yon, no, sa presentation. In fact, hindi nga siya pupunta dito. So it does not matter regardless whether she's in a faraway land or whether she's just within the neighborhood. The point is we've been asking for her to come here and then respond to these questions directly from herself, pero hindi pa rin niya ginagawa.
Sa panig naman ni House Prosecutor Terry Ridon, wala naman siyang naririnig na magre-resign si VP Sara sa kalagitnaan ng impeachment trial. Dagdag pa ni Ridon, dapat hintayin daw ni VP Sara ang pagtalakay sa Article 1 o Confidential Fund dahil ang mga ebidensya gaya ng bank documents ang magpapatunay sa kanilang questionableng yaman. Ako si Milky. Anong sabi mo, Milky? Anong resign? Kung magre-resign? Natanong siya, Oo. kagabi lakay, sa press briefing ng House Prosecution team matapos yung impeachment trial, may possibility ba na mag-resign daw si VP Sara? Ang sabi naman ni Congressman Terry Ridon, wala daw silang naririnig. Pero ito sa mga possible option. Pero ang sabi niya nga, huwag siyang magre-resign dahil tignan daw niya ang lahat ng ipipresenta sa ilalim ng Article 1. Ito yung mga ebidensya na mismong siya ang magpapatunay ng mga questionableng yaman, hindi lamang daw ng Vice Presidente, kundi ng kanyang asawa na si Attorney Manasseh Scarpio. Alam mo, Manang Milky, sabi ng aking bubit na justice, ayan, isang option yan, isang magandang option ang resignation. Oo, na para makatakbo pa sa 2028, ayan, para hindi magkaroon ng perpetual disqualification. Yes. At kung questionin sa Supreme Court yan, nasa Supreme Court na ang bola. Ganon. May mga ganyan anggulo, ha? Oo. Pag-question na kayo sa Supreme Court kasi na kayo, matagal yan. Baka abutin ng during the election at matapos sa election, wala pang desisyon ang Korte Suprema. Hindi lang Kaya yan. sa mga option. Dami appointees ni Presidente Digong sa Supreme Court, ha? Ayan. Sa ano, pag-usapan lang. Trial lakay. At tama yung sinasabi ni Sister L na sa Miyerkules ay umaga na ang impeachment trial. Ito ay alas 10 hanggang alas 3 ng hapon. At alas 3 ng hapon ay sabay naman ang sesyon dito sa Kamara at saka sa Senado. Ayan. Okay nga, Rhoda. Maraming salamat, Manang Milky. Magandang umaga lang kay Sister L. Ako si Milky Riguna nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Happy trip daw. Maraming salamat, Manang Milky Rigon. Sandali lamang, Val Gonzales. Allah, si Congressman Rodante Marcoleta at businessman Joseph Espiritu nasa Sandigan Bayan na pala. Babasahan sila ng kaso ngayon. Anong kaso? Ano tong PD46? PD46? Plunder ba yan? Yung o yung pagtanggap ng donasyon nung campaign fund. Sandali lamang, Val Gonzales, i-search mo ang PD46. Ang PD46 lakay is... alam ko, PD1081 Ayan. Pero sa hirap ng panahon ngayon, mga kuya, mga ateng, marami po ang napipilitang umutang para matustusan ang pang-araw-araw na gastos. Loan ang nagiging mabilis na paraan para makaraos. Pero mag-iingat. Kung may natanggap kayong loan offer, hindi naman kayo nag-a-apply at pinapaklik po kayo ng link para i-claim ito o kaya ma-process na mabilis. Naku, ingat. Scam po yan, mga ating mga kuyang. Hindi naglalagay ng link ang bangko sa kanilang official communication sa kanilang mga customers. Huwag mag-click ng links at huwag mag-share ng account details, card number, login info at syempre OTP. Ayan. Ito ay mahalagang paalala mula sa BDO. Ang PD46 lakay, ito yung nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng mga regalo. Kabilang na dyan pag Pasko, di ba, yung mga ganon. Mula sa mga pribadong individual lakay. Napaka-KJ naman ng batas na yan. Yan lakay ay punishable. Ayan ay, ito yun, yung kila Senator Marcoleta. Sa mga government officials. Yes, oo. Kasi lakay, ang goal pala nitong PD46 para mabawasan o mawala yung graft and corruption sa mga opisyal ng gobyerno. Aba, kung ipapatupad ng batas yan, maubos ang opisyal sa gobyerno. Walang matitira, sasabihin ko sa'yo. Sandali lamang, Val Gonzales, Ora Sister L. 9:25. This time check is brought to you by ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue.
May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang labalang yan. Hello, pahinga. Hello, pride for blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. I'm Jovi Kalmov. Currently, I am the Vice President for NAFA, which stands for the National Federation of Filipino-American Association for the state of Arizona. In order for me to perform very well, I really make sure that my physical and spiritual wellness is really in order. And of course, the help of MX3 capsule. This is the secret. MX3, dito ako believe. Mahalagang maalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free. Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag-alinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Stand by Giselle, stand by Tina Nolasco, ha? Stand by Don Carlos Pobre.
Abay, batinda mo natin happy birthday si Julius. Julius, happy birthday ha. Standby Val Gonzales ha. Ayan, Julius Ileto. Ba? Binabati daw ni Senator Ayan, binabati daw ni Senator Lito-Lito at Lapid-Lapid. Ayan, at saka si Ricky Ileto ha. At saka si Senator Florante Rosales. At happy birthday din kay Kuyang Jonathan. Ay, Kuyang Jantan, ha? Birthday mo pala, ha? Diyan sa General Santos City at si Shem Behag. Ayan. Diyan sa Jensan. At happy birthday din kay Steve Esteban. Aba, binabati ni Attorney Yuli Sevilla at Sandigan Golfers. Happy birthday pa kay Dr. Carmela Claire Acob Ferreira at ganoon din kay Kuyang Jojo Berso ng Malinaw Lodge number 25 dyan sa San Pablo City mula kay Kuyang Hector Briñas. At ipinabot natin ating pakiramay Sister L sa pagyaon ng pamangkin niya ito ni Bishop Ephraim Fautagana, si Keno Fautagana Cabrera. Siya po ay sinundulan ni Lord at nakaburol sa Funeraria Pass dyan sa Araneta Avenue, Quezon City at dadalhin ang kanyang labi sa Udjongan Romblon bukas araw ng Huwebes. Daming bayan. Pero sa loob ng ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalita ng Lakay, patuloy ko na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N+ Gold para mandimbahakan. Isang adult nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Abay, Kuyang Reto Mampo, ha? Ayan, Engineer Sunny Mondihar, kailangan mo rin ito, pare Koy, ha? Malaking tulong ito kaya ang Lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho. At nakakasabay pa ako sa mga kapitbahay kong millennials sa pagja-jogging. Oh, saan ka pa? Ha? Full pack sa vitamins and minerals ang N+ Gold. Taman-tama sa pangailangan nating katawan, lalo na kapag nagkakaedad. Nako, ikaw din, Secretary Art Tugade, kailangan mo ito, ha? Kaya sa mga kuya at mga ateng, mahalagang alagaan ang ating mahal sa buhay. Kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Nako, Apo Billy Dulay, kailangan mo rin ito, ha? Kaya pag uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug na malapit sa inyo at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N+ Gold. Yan ay tanda ng pagmamahal. Daming bayan. Sandali lamang, Val Gonzales, guilty or not guilty ang Senator Rodante Marcoleta. Oras, Sister L. 9:33. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng kahit walang jingle. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful!
I'm Danvic Briones. I'm a visual artist and a cook, and this is my MX3 story. How does MX3 help you when it comes to your health? Canada made me slow down. What that does, lalo na with MX3, it enhances that because it's organic. So it helps you sustain that healthy lifestyle na hopefully will still be standing and being active in the next 30, 40, 50 years. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa match point. Oras, Sister L. 9:38. Ito na ang report mula kay Val Gonzales. Ito ay kasing kintab ng bumbunan na nasinagan ng tirik na araw sa tanghalin tapat. Tanga. Alamin natin ang latest mula sa Sandigan Bayan, Sister L. Ito na muna si Congressman Rodante Marcoleta at negosyanteng si Joseph Espirito dumating na dyan sa Sandigan Bayan 3rd Division para sa nakatakdang arraignment sa kasong paglabag sa PD 46. RH5, Val Gonzales. Val. Ito yung pagtanggap ng regalo. Ng regalo, Ayan, yes, okay. Lakay. RH5, Val Gonzales. Val. Sister El at Mayor kapwa na at guilty ang inihaing plea ni Senador Rodante Marcoleta sa magkaiwalay na kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree number 46 kasama ni Marcoleta ang negosyanteng si Joseph Espirito na naghain ng not guilty plea sa paglabag sa PD 46 o ang pagbabawal sa pagtanggap o pagbibigay ng regalo sa mga kawani at opisyales ng gobyerno. Bagamat wala sa original schedule ngayong araw, pero pinayagan ng Sandigan Bayan 3rd Division na basahan ng sakdal sa kasong plunder si Senador Marcoleta. Ito'y dahil nag-withdraw ng inihaing motion to quash information ang mga abogado ni Senador Marcoleta na humihiling na basurang kaso laban sa kanya. Si Marcoleta na lamang ang hindi nababasa ng sakdal sa kasong plunder at dahil nga doon sa motion of withdrawal na inihain ng kanyang mga abogado, ay isinabay na sa arraignment para sa violation ng PD 46. Dahil dito'y tinakda ng korte sa August 10 ang pre-trial at preliminary conference sa kaso laban kina Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor,
at negosyanteng sina Aristotel Biray at Joseph Espiritu. Habang ang marking of evidences ay tinakda naman sa tatlong magkakasunod na araw sa July 28, 29 at 30. Ang apat na akusado ay nasasangkot sa kasong plunder at paglabag sa PD46 dahil sa pagtanggap ng 75 million peso campaign funds na hindi naideklara noong 2025 elections. Nakalis na Mayor at Sister L dito sa premises ng Sandigan Bayan itong si Senador Marcoleta, pero muli itong babalik mamayang alas 2 ng hapon. Hala? Naman sa arraignment muli sa violation ng PD46 kasama si Congressman Mike Defensor na ito yung kaso nila na nasa 4th Division naman ng Anti-Graft Court. Pabalik-balik pala sa Sandigan Bayan si Senator Marcoleta. Abay, ba't di ba pinag-isa na lang dahil sa umaga para hindi na pabalik-balik? Yun nga yung Mayor, depende kasi yun doon sa mga dinidinig at hawak na kaso ng iba't ibang division ng Sandigan Bayan dahil nahati doon sa 4 na division yung kasong plunder at paglabag sa PD46 laban kina Marcoleta Defensor at yung dalawang negosyante. Kaya mamayang alas 2 ng hapon, makakasama naman nitong si Senador Marcoleta ay itong si dating Congressman Mike Defensor na babasa ng sakdal sa kasong paglabag sa PD o Presidential Decree number 46. Val, yung video mo, hindi namin nakita kung sa harap nakasuot ba ng t-shirt na dila si Senator Marcoleta? Hindi, siya lang kayo, parang di naman. Hindi, baka blazer lang yan, pero baka panloob naka-yellow t-shirt ba siya? Nakasuot, Mayor. Yung BJMP detainee. Yes, BJMP detainee. Yung suot-suot nitong si... Tinakpan lang, ay jacket lang. Tinakpan lang ng jacket. Oo. Meron akong isang mas malinaw na video dyan, pero yan, ngayon lang pumasok dahil walang signal. Kinukumusta namin, Mayor, yan, kung may papakita ng DCRS News Television, kinukumusta namin, kinukumusta ng mga miyembro ng media, ang kanyang isinagot, kayo ang kumusta. Ito. Ayan, oo, naka-yellow nga. Naka-yellow nga. Kayo ang kumusta. Di niyo kinumusta si Senator Jingo at Senator Bong at Congressman Mike Defensor. Wala nang nagkangka-mayor na magtanong dahil maaga pa lang kanina yung kanyang pagdating, Mayor. Gusto lang nag-sermon na dun sa mga media. Nag-sermon si Senator Marcoleta. Galit na naman sa media. Ayaw niya talaga sa media, Val. Ba't magalit? Kanyang sinabi, sa mga miyembro ng media, mabuti, gino-cover nyo na ako ngayon. Parang galit yata sa mundo ito si Marco. Pati media pinag-iinitan. Okay nga Rod, sige abangan mo mamayang hapon, alas 2, kasama si Secretary Mike Defensor. Yes, correct, Mayor. Mula rito sa Sandigan Bayan, back to you, Sister Rel at Mayor. Maraming salamat, Val Gonzales. Ayan, intindi mo na si Senator Marcoleta dahil marami daw naguhudas. Mas masahol pa kay Judas yung maghuhudas sa amin. Dami. Report mula kay Edniel Parrosa. Stability ng bansa hanggang sa matapos ang Marcos administration. Bili naman ni General Browner kay Nafarete. RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Nagbili ng kare-retiro lamang na si General Romeo Browner Jr. sa bagong AFP Chief of Staff na si General Antonio Nafarete. Tutukan ng stability o tatagan ng Pilipinas. Ayon kay Browner, kailangan maipagpatuloy ni Nafarete ang kanyang mga nasimulan, partikular sa pagpapalakas ng external defense at pagiging handa sa kahit anong sumiklap na posibilidad. Aliban dito, mahalaga man ang mga panatili ng ika-61 AFP Chief ang katatagan ng nasyon hanggang sa matapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Dabatid na may fixed 3-year term ang isang AFP Chief habang hanggang 2028 na lamang siya ay PBBM sa kanyang administrasyon. Bukod sa mga harassment sa West Philippine Sea, naghihamon din sa liderato ni General Browner ang mga nanguudyok sa militar na makisawsaw sa isyu ng politika. Pakinggan natin ang retired AFP Chief General Browner.
Ang kailangan gawin ni General Navarrete ay ipagpatuloy niya yung mga nasimulan natin. But more importantly ay mag-focus rin siya dun sa stability ng ating bansa. No? Dahil napakahalaga ngayon hanggang sa matapos ang termino ng ating Pangulong Marcos Jr. na maging stable yung ating bansa. Samantala, mensahe naman ni General Navarrete sa mga sa buong tropa ng AFP manatiling tapat sa kanilang mandato. Pakinggan natin ang bagong AFP chief. Men and women of the AFP, let us continue the professionalism of professionals. Let us keep our commitment to secure and protect the land. Ang tinig ni General Antonio Navarrete. Ako sa Edniel Parroso, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa mula sa Campo Aguinaldo. Samantala, sandali lamang, Giselle, standby Tina Nolasco. Ayan, may gusto lang akong pasalamatan. Kaya sa huling 3 taon ng administrasyon, ibubuhos pa natin ang lahat-lahat. Hindi lamang upang mapantayan, kundi mahigitan pa ang pagbibigay ginhawa sa ating mga kababayan. Ayan, Mr. President, ayan, si Kong Sandro Marcos, ha? Ayan, ibinubus na yata yung kanyang pork barrel sa health services sa amin sa Ilocos Norte, Sister El. Ayan, mabanggit ko lang kasi may kamag-anak kong nagpunta rito sa opisina kahapon ha? Nagpapasalamat. Ayan, sabi niya, ading, pasalamatan man ni Apo Sandro dakal dyan na itulong na kanyami. Ayan, talaga laka. Ano daw mga nagawa na doon? Abay, yung apo na aking pinsan, si Manang Esther, abay, dinala doon sa Don Mariano General Hospital sa Batac, Ilocos Norte. Ha? Walang bayad. Ayan, talaga lakay. Libre. Libre. Ayan. At hindi lang yan, nakalagay pala doon sa ospital. Sana lahat ng mga Mona Lisa Hospital, nakalagay doon, no billing. No billing. Walang bayad. Talaga Government hospital. At hindi lang yan. Kasi yung kanyang apo ay may sakit, kailangan maoperahan, kailangan dalhin sa Manila. Alam mong ginawa, nagbigay pa ng ambulansya. Para madala dito. Ang Congressman Sandro Marcos, dinala sa PGH. Ayan. At pagdating sa PGH, walang raffle na operasyon. Ayan. Diretso. Ayan. Hindi na pumila. Ayan. Kaya't tama, ganyan. Naman. Kaya yung mga congressman, mga senador, huwag niyong kakalimutan yung bailiwick ninyo. Ha? Ayan. Kasi na kayo matalo kayo sa lugar ninyo na ibig sabihin wala kayong ginawa. Ayan. Pero eto ha, in fairness, Apo Congressman Sandro Marcos, maraming salamat at ayan, yung pondo niya, ayan, yung pork barrel niya, pidaf niya, naibubuo sa health services sa amin sa Ilocos Norte. Libre, no billing. Ang galing. Sana yan ang ginaya ni Secretary Ted Herbosa. Gayahin nung iba pa dyan. Yes, gayahin ng mga congressman. Dapat. Hindi katulad ng ibang congressman na may project pero sa ibang probinsya. Ba't kayo tumatawid? Sabi ko, bakit hindi dalhin doon sa, di ba dapat sa probinsya yan para makita ng mga constituents na, pinagawa ni congressman yan, kahit pera ninyo yan. Tsaka diba sabi nga lang kay charity begins at home. Project ni congressman yan. Ba't dinadala sa ibang lugar? Sabi niya, taga Mindanao na congressman. Tumawid. Ang project niya sa Central Luzon, sa Ilocos. Bakit ganon? Kasi, binebenta yung project. Ayun lang. Ayan. Mas ang kita doon. Mas malaki. Inuuna ang pansariling interes. Yes. Sandali lamang, Tina Nolasco, standby Giselle Ricafort. Daming bayan. Yan ang sinasabi ng aming diputado. Ayan. Si Apo Diputado Sandro Marcos. Ayan. Panagayat. Ayan. Panagayat. Pagmamahal. Ayan. Pagmamahal sa mga constituents. Ganyan ang kailangan natin, ha? Yung may malasakit, di ba, Senator Bongo, ha? May malasakit, may pagmamahal sa ating mga kababayan para happy ang ating mga kababayan. May kaligayahan. Kinakailangan express love naturally
gamit ang honeymoon tea. May tagla itong natural herbs na tumutulong upang maipadama at maipakita mo yung paraan sa pagmamahal ng tunay. Ginigising ito ang init na niyang damdamin, making each night honeymoon. May naalala ka ba yan? Ayan. wala kang naalala? Ayan. Kung ano na sinasabi mo, tuloy mo na yung lakay. Ang honeymoon herbal tea ay mabibili sa mga suking butika sa halagang 90 pesos bawat sachet. Mabibili yan sa Mercury Drug, Watson, sa Southstar, TGP, Generica, at iba pang mga butika. Kaya sabi ko sa iyo, Idol, Senator Raffy Tulfo, subukan mo pare ko ang honeymoon herbal tea para express love naturally. Daming bayan. Oras, Sister L. 9:51. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. At DZRH Special Coverage. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kuya Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister L. At good morning.
Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa latest happenings and trends, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. TNVS. Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RH2. Naray si Mayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Kuyang Attorney Vladimir Putin Pilaes Momo, daming advertisement. Then in God's name, let us not hate each other too much. So it was said, I say the same to you today. We will strive to have a permanent and lasting peace before my term ends. That is my goal. That is my dream. Daming bayan. Oras, Sister L.
Alas 10 na. Ha? Teka muna, batiin ko muna na happy birthday. Nagpapabati itong mga taga-Congress eh. Ayan, pakibati si Noble Congressman Prosecutor Lord Dansuan. Oy, happy birthday, kuyang kong Lord Dansuan ng Cagayan de Oro, ha? Abay, binabati ng mga kuyang sa House of Representatives. At siyempre, pagbati rin mula kay most worshipful Grandmaster June Suan. Kung Lord Suan, happy birthday. Ala ba tayo dyan? Anong sabi ni Giselle? Si dating NBI Chief Attorney Jimmy Santiago, sinigundahan naman si NBI Director Matibag. Assassination threat ni VP Sara kay Pangulong Bongbong Marcos, nakakaapekto na raw sa national security. RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Nakay Sister El, sinigundahan ni dating National Group Investigation Director Jaime Santiago yung testimonya ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na apektado yung pambansang seguridad ng pagbabanta ng Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sabi sa DZRH News ni Santiago, nakikinig sa sinasabi ng pangalawang Pangulo yung mga tao na sumasampalataya sa kanilang pamilya. Dahil anya rito nagpapatuloy yung banta sa seguridad ni Pangulong Marcos ngayon. Nilinaw naman ni Santiago na hindi binaliwala ng kanyang liderato yung sinasabing banta naman sa buhay ng bise. Ilang beses nga anya nila itong inimbitahan sa Bureau upang masimulan sana yung investigasyon noon at maipatawag yung mga taong pinaghihinalaan o nagbabanta raw sa kanyang buhay. Pakinggan natin si dating NBI Director Jaime Santiago. Nasabi ni Ma'am BP na threat sa kanyang buhay, wala man lang kaming maumpisahan na o sino ba yung salita na yun, ma'am? Kanino nyo nalaman? Zero po eh. Wala po kaming mapag-umpisahan. Hindi siya nakipag-cooperate sa amin. Kung siya sa NBI at sinabi niya na ganito, ipapasupin na namin yung mga tao na pinaghihinalaan niya. Siniguro naman ng dating NBI Director na haharap siya sa impeachment court kung matatanggap o kung makatatanggap daw siya ng subpoena mula doon. Binanggit niya na nabasa niya lamang sa balita na inilista siya ng depensa bilang testigo sa paglilitis sa pangalawang Pangulo. Ang pamunuan ni Santiago yung nagrekomenda sa DOJ noon na kasuhan ng inciting to sedition at grave threat si Duterte noong February 2025. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Isa pang report mula kay Tina Nolasco. Ang Philippine Coast Guard nagbabala kaugnay ng rocket launch ng China ngayong araw. RH9, Tina Nolasco. Tina. Sister L, nagbabala ang Philippine Coast Guard o PCG hinggil sa inaasang pagpapalipad ng China ng kanilang Yinli-1 Y4 rocket ngayong araw, July 22. Sa abisong inilabas ng Coast Guard District North Eastern Luzon, isasagawa ang rocket launch mula sa East China Sea Launch Area sa Shanghai sa pagitan ng 10:46 ng umaga hanggang 11:21 ng umaga ngayon niyang araw. Nakatakda naman ang designated drop zone o ang inaasang babagsakan ng mga debris 115 nautical miles mula sa Babuyan Island at 129 nautical miles mula sa Santa Ana, Cagayan. Dahil dito mahigpit na pinag-iingat at pinaiiwas ng PCG ang mga mangingisda at marino sa paglalayag sa nasabing drop zone sa tinukoy na mga oras upang makaiwas sa anumang aksidente. Pinapaalalahanan din ng publiko na wag lalapitan o kukunin ang anumang rocket debris na makikita o matatagpuan sa dagat at agad na ipagbigay alam at i-report ang anumang kahina-hinalang bagay na makikita sa karagatan matapos ang rocket launching. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manila Girl, Tina Nolasco. Oy, congratulations muna kay kuyang virtual brother Jads Gonzalo Mapili Jr. Abay, i-congratulate natin mga brethren. Siya ay elected as one of the directors ng National Chess Federation of the Philippines. Wow! Congratulations po. Magaling ka pala sa chess. Kuyang Jads Boyet Mapili. Turaan mo nga kami, ha? Pero lakay,
ito meron akong babatiin. Batiin mo na rin to. Sino? Kasi pumasok pa rito yung nagpapabati eh. Sino? Batiin natin ng happy birthday Sino? si Marie Chris Maliglig. Oh, Yan ang nagpapabati. Maliglig. Ay ang gwapong-gwapong si Yuel Reyes. Oh. Girlfriend niya yan, Lakay. Ay, Marie Chris. Ayan. Happy birthday! Kailan na honeymoon? Wala pa! Wala mo ba? At ipahabol din natin, pinapabati ni Eric Dastas, nakikinig daw sa atin ngayon si Major General Ferdy de la Cruz, Sergeant at Arms ng House Representative, at Lieutenant General Bernard Banak. Good morning po! Ay, General Banak, good morning, Kuyang Sir. At binabati rin si Kuyang Harold de la Cruz. At yan ang kabuhan natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister Al po, Elaine Apit, stay safe, God bless. Operasyon Tulong susunod na. Naubos na ba yung lugaw? Nagpalugaw sila sa sunog sa tondo kahapon. Sarap ha? Sarap yung lugaw talaga. Wonder Woman, Lugaw Queen, Miss May Binawan. Susunod na. Oras, alas 10:05. This time check is brought. Wow, ang saya. Isang